We are number 106.7 Energy FM. Good evening, Pangga. Wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Oh, ha? Grabe! Ang traffic! Yan ang isinisigaw ng karamihan sa inyo siguro ngayon. Well, ako hindi ko naman. Andito na ako kanina pa umaga. Medyo kagigising-gising ko lang. Oo. Si Papa mo Jackson. Walay pa. O, alam mo na. Alam mo na, ha? Andyan lang siya, nasa Rainbow, nag-slide. May rainbow. Bakit? Diba? Posible naman magkaroon ng rainbow pagkagabi, ha? Maniwala ka lang, tiwala lang, puso lang. Diba? Ang paniniwala na magkakaroon ng rainbow kapag gabi ay parang paniniwala na babalikan ka niya. Ay. Okay. Hay nako. Welcome po. Ito po ang gabi na umaga na. Makakasama nyo na naman The Monarch of Philippine Radio Worldwide. Your humbleness. Tapos dapat dyan sa party na magbabaw ka dyan. My name is Kuya Chico on the radio. At syempre si Papa Jackson, makakapiling natin maya-maya lang ng konti, ha? 0977-717-8186. I-tweet nyo ako dali. Twitter.com/Kuya Chico 1067. KUYACHICO 1067. Kumusta naman ang inyong Friday? Alam nyo ba, dito, eto na nga, nabalitaan ko lang to kagabi, na itong dalawang mall na malapit dito sa aming stasyon ay may sale. So, hindi ko alam kung bongga yata yung sale. Hindi ko alam kung ino-offer nila yung kalahati ng mall. Hindi ko alam. Basta, so, diba, ever since na naman, itong Ortigas ay isang malaking embudo to diba? At talagang nagtatraffic talaga. At saka ito, may nabasa akong article nung hindi ko alam kung, I forgot kung saan yung early days of EDSA, yung mga panahon na kung saan napakaluwag pa ng EDSA. Yung tipong kapag meron kang sports car, okay pa, makakaharurot ka pa ng matulin-tulin, di ba? Parang worthy of a sports car pa yung daanan sa itong EDSA. Pero nakalagay doon, meron talaga mga choke points na. At isa na doon itong Ortigas. So ibig sabihin, based on history, talagang gano'n na. Gano'n na talaga yun. Lalo pa ngayon, di ba? Meron na mga mall, meron ng kung ano-ano mga nakalagay dyan. Ay nako. I just wish, hindi ko alam, ito yung pangarap na lang talaga siguro natin ito. Na makita ang EDSA na yung sa dati niyang luwag, Yung wala pa masyadong mga kung anik-anik. Ay nako. Pero ano nga bang gagawin natin? Sabi ko nga, lagi-lagi naman ganyan. Mag-a-adjust ba ang EDSA para sa atin? Well, how we wish na sana. Diba? Pero hindi kasi gano'n. So tayo na lang. Minsan kasi kahit gano'n ka mag-adjust, minsan naman pag umaga ka umalis, sobra namang aga mong darating kapag, diba, pag walang, diba nauna ka pa sa gwardiya. May mga ganyan, nauna pa sa gwardiya. Halimbawa sa umaga dito, may mga OJT kami, mga nanggagaling pa, especially may nagka-Cavite ba dito? Wala sa inyo mga, ang dami ng mga tao dito. Siguro mga na sila, 6,000. Unang-una hindi na magkasya mga be. Oo, yung mga galing ng Cavite, di ba? Susme, hanep, Cavite! Traffic! Hindi ko talaga alam. Basta galing ka ng Cavite, alam mo na ikaw ay isang mandirigma. Kaya dapat palakpakan natin yung mga taga Cavite. Kasi sila sa araw-araw talaga yan. Well, sabi, si SLEX naman pag medyo sinuwerte-swertihan ka lang talagang minalas, di ba? Sinuwerte kang minalas. Ganyan. Ay, nako. Parang alam mo, napapansin mo ba, lagi-lagi na lang natin na pag-uusapan ng traffic kasi sobrang tindi na nga. Parang taon-taon, patindi siya ng patindi, Mas matindi pa siya sa hininga nung katabi mo. Diba? Kaya lang minsan wag ka magbibintang, ha? Wag ka magbibintang. Ha? Naku, ano may mabaho. Tandaan mo yung bibig malapit sa ilong. Try mong manahimik. Oo nga, bumango. Ganon, gaganon ka rin. Ay, nako.
Hello po sa mga may birthday. Merong may birthday dito ngayon. Oo, yung isang group. Ito din, birthday din. Bukas. Nep. So ano, may expect ba kami ngayon? Wala, magsilabas nga kayo, please. Please! Wala kang naitulog. Ay, nako. Umuulan. Isa pa yon, umuulan. Oo, alam nyo bang umuulan? Ako'y maglilipat ng parking. Tapos pagbaba ko doon, ang lakas ng ulan. Sabi ng ulan, hindi ka makakalabas. Sabi sa akin ng ulan, nye. Ay, nako. Ay, ano mag-awin natin? Sa mga nasa kalsada ha, na-traffic ka na, andyan ka na. Hindi konti. Maramihan mo ang lamig ng ulo. Lakasan mo na lang yung aircon. Diba habang umuulan, malamig todo mo yung aircon hanggang sa mag-fog na yung buong paligid mo. Yung ganon. Yung wala ka na makita. Tapos, baba mo yung bintana, sabi mo, lamig ng aircon ko! Para kang timang. At least pampalubag loob, diba? Dahil nga, traffic nga kasi. Ay, ako. Ay. 9:20 ang oras sa buong Pilipinas. Andiyan na si Papa Jackson. Pero bago yan, andiyan na siya. Andiyan na siya. What are you doing here? Umaga pa lang. Mamaya pa yung programa mo. Mamaya pa yung programa mo eh. Diba? Ito ngayon, kukumustahin natin ngayon. Meron po tayong kasama dito. Meron po tayong kasama na magbabahagi ng kanyang karanasan. Ment ulo ko, tigilan mo. Sorry na. Wag nang uminit ulo mo. Mainit talaga ulo kasi literal. Bakit? Alas 5 pa ako nagda-drive. Anong oras na, Brad? 9:20 ng gabi. Oh. Pisting kalsada na Pilipinas yan, oh. Sabi ko na nga ba? Ang mga mamabatas natin, away kayo ng away. If you do not take the traffic system in this country seriously, we are doomed. Pero kayo, demanda ng bawat isa, yung traffic! Kasi kasuhin nyo! Piste! Yung mga mall, mag-sale kayo, mag-usap kayo! Magsabay-sabay! Maawa kayo sa bansa natin, oy! Wala, no? Talagang mapapahanip ka talaga. Bakit kaya gano'n? Kuha buhay to, oh. Hindi mo laki mag-consider ng kapwa-tao ninyo. Ay, mapapaheist ka na lang talaga. Mainit talaga ulo ko, literal. Ay, ako. Alam mo, nakakatuwa ko kay Chico. Ano? I have the outlet to say this. Paano yung mga nasa kalsada ngayon? Yung mga walang magawa, boses. kundi pukpukin yung manibela Dashboard, nilang diba? ganyan, di ba? Paano yung mga naiihi? Yung mga may hinahabol na emergency. Correct. Yun ang yung may hinahabol na emergency. Yung wala kang magawa. Feeling ko kahit ambulansya walang magawa kung ganyan yung traffic. Pinalusot naman. In fairness sa mga Pinoy, mga ambulansya kanina pinapadaan. Buti naman. No? Pero not as urgent as you can, diba, as it can be na madala mo yung... Totoo yan. Oy, bigyan pugay natin. Masikaw ang palakpakan sa lahat ng mga delivery boys. Ang mga delivery boys. Oo, no? Nakakita ko ng maraming delivery boys ng McDonald's, ng kung ano-ano ng Jollibee fast food. kanina na naglalakad sa at nakabota sa ulanan. Naglalakad na? Brad, mas mabilis kayo langgam eh. Talaga ba? Yung langgam, pag alam niya pupuntahan niya, mas mabilis siya sa tao, sa sasakyan. Alam mo, init ng ulo ko talaga sobra. Alam mo feeling ko, no, kapag ka mayroong, halimbawa may sale ang mga mall, dapat ito ay may advisory. Mga 3 years advisory. Diba? At least 1 month ahead. Saka dapat ang pumapayag buong Pilipinas, buong gobyerno, lahat ng sakyan ng gobyerno dapat pumirma, hindi lang MMDA yata, di ba? Dapat hindi lang. Hindi ko alam ano proseso. Pag nagsabi sa MMDA, ang MMDA ba ay gagawa lang ng paraan o may kakayahan ba ito ng hindi aprobahan? Kasi baka baka nagsasabi lang. Oo, di ba? Para ang MMDA makapag-reinforce ng tao nila. Oo. Pero mayroon bang power ang MMDA na wag niyo po ituloy yan kasi tagulan po eh. Oo, no? Kasi babaha po sa paligid. Kumbaga sila yung nakakaalam ng kung ano yung flow, di ba, na pag-aralan na nila yan over the years. Sana, no? Oo nga, no?
Diba? Hindi ko alam. Sanay ako sa traffic araw-araw. Actually, wala naman namatay dahil late ako ng 20 minutes. Wala naman din. Kaya lang, I am trying to voice out my frustration on behalf of all the people na nandiyan pa sa kalsada ngayon. Correct. Diba? At marami yan ngayon. Marami. Meron akong nakikita sa kaliwa ko. Mukhang dinilaan ng baka. Kasi ako din, napasugod din ako sa ulan kanina. Buti na lang medyo tumila-tila ng konti. Ang lalabrad na ulan. Hindi yung traffic ang lala eh. Ayun. Tapos kasangkot pa yun yung mga walang disiplina mga drivers. Hindi, yun na nga. Kasi di traffic na, no? Oh. So ngayon, ito mga Pilipinong mga driver, kanya-kanya na ng Diskarte na. Dahil, wala na pala labo-labo na. O di, ending lalo tuloy. Di ba? Lalong naglalak yung mga traffic. Kumaka-counterflow. Ang lalabrad, sobrang lalang traffic. Can you imagine yung alas 5? Mga 5:10 ako umalis ng bahay. Di ano na yan, kung tuloy-tuloy ka, nakarating ka na siguro ng malayo-layo. Kasi pag-uwi ng bahay, diba after the show, mga 2 a.m. Walang isang oras yan. Wala ba? 30 minutes nga lang siguro yan. Wala pa akong 20 minutes sa bahay ako. Correct, totoo. Can you imagine yung alas... Sige lang, isigaw mo, pakihimas nga po sa likod. Sa Please ulo. po, pakihimas. Sobrang sakit sa ulo, Brad. Alala. Ay, nako. Alam mo yung kanina, sana lang talaga. pag pinikom mo ako kanina, yung susuntokin na lang kita. Kasi talaga ang lala na nung init ng ulo ko. At sakit na ng paa mo, di ba? Kung naka-manual ka pa. Buti naka-automatic ako. Yun na nga. Kaya nga na-realize ko. Paano pa yung mga naka-manual? Totoo, no? Lord! Wala. Buti na lang, nandito lang ako. Buti na lang, nandito lang ako. Ay, nako. Pero, wala Ito mga hindi makalabas, Ito yung malupit na part. May mga kalsadang talagang deadlock. Yun na nga. Pero pag lagpas mo sa isang kanto, sobrang luwag. Luwag na, yun na. Oo nga, actually. Pag di mo sa kabilang kanto, sobrang sikip ulit. Wala. Urban planning, no? Naisip mo ba yun? Urban planning, walay-walay talaga, no? Ay, nako. Pero ano ang gagawin natin? Ito na lang, magsama-sama na lang tayo, no? Kung hanggang anong oras tayo abutin. Tama. Para dahil para pangpawi ng init na ng mga ulo, ha? So, eto na po ulit tayo. Sa gabi na, umaga na! Ako po si Kuya Chico. Ako po si Super Borta. Magsasayaw-sayaw ka na lang, ha? Para... Kaya hello po sa Red Cross, ha? Dito sila ngayon. Uy! Kukuha na nila ako, kasi mayroong campaign ng Red Cross. And I'm willingly participating. Kasi yung kuya ko ay dating taga Red Cross. May kuya ko. Kaya lang yung kuya ko ay nasa, na ngayon. Bandang, kay San Pedro na ngayon. Doon na siya banda. Yung kapatid ko. Pero matagal siya, I think 21 years na nagtrabaho sa Red Cross. Speaking of Red Cross, gusto kong ano bang feeling mag-donate ng dugo? Wala lang. Actually, wala. Ang tanging maalala mo yung tusok na injection. Wala. Hindi. Kung sanay ka naman. Wala. Sanay naman ako natutusok-tusok. Injection! Ano ba? Hindi, ganito yan. Kung halimbawa, sabi kasi nila, pag nakuha na ka ng dugo, huwag agad tatay, mahihilo ka. Ewan ko, never ko naranasan kasi yung mahilo dahil... Tumayo ka ba kagad? Baka nagpahinga ka lang naman. Siguro wag mo lang pwersa. Kasi diba, your body will need time to replenish yung mga dugo na... Hindi, tsaka agad-agad ba ma-replenish ba ng katawan agad? Well, the body is a very wonderful vessel. Sa bagay. Pero hindi naman siguro yung parang binuksang gripo, di ba? Pero yun lang talaga. Ewan ko lang kung totoo, mamaya alamin natin. Kung totoo ba pag marami kang tigyawat, mag-donate kang dugo? Mawawala? Sige nga, mag-donate ako. Kasi tignan mo naman. Nag-hello ngayon yung tigyawat ko. Hindi kasi nalilinis yung dugo. Parang yun medyo? Oo. Talaga. Hindi mo ako pinapakinggan! So, teka nga. Ay, sorry. So, it's not a yes, it's not a no, it's possible. Possible, oo. Kasi ang worry ko dati, kung sakaling totoo yun, pag nag-donate kang dugo, parang mapaltan yung dugo mo, medyo mawala kang tigyawat. Baka yung tigyawat malipat sa donor. Ay, sa recipient. Oo nga, no? Hindi naman. Hindi daw. Ano nga pala yung dugong baboy? Hindi ko alam, huwag niyo akong tanungin. Ba? Hindi ko alam, hindi ako medically
Talaga ba? Hindi ba, kasi iba yun, kasi hayop yun eh, sa tao. Hindi, meron yata tayong sabi lang sa akin, ewan ko. Baka unggoy? Pinag-iusapan nga dugo kasi may dugo ko ngayon. Kaya nga, hello po ha, sa mga nawawala na mainit dugo, kumukulo, nawawala, nag-evaporate na yung dugo nila sa traffic yan. Green dugo ko ngayon, green. Bakit green? Birdie. Birdie? Green yung birdie ko ngayon. Oo nga, wag nilang itouch yung birdie. Kasi magagalit. No? May pagkain ba tayo dyan? Gugutom ako. Ako din nga, kagigising ko lang. Basta, wala, bibili tayo. Ang huling kain ko ay 11 PM last night. Wow! Hanip. Wala, kasi umalis ako agad eh. Talaga? I thought I can just drive to a fast food and just buy food kanina. Yun. Traffic. Feeling ko pati sa drive-thru ng mga traffic na rin. Kasi syempre, di ba, ginutom na lahat eh. Oo. Kaya nga, tapos hindi na makalabas yung mga naandun sa, the ending, wala na. Pero feeling ko kanina, Kuya Chico, feeling ko tanggap ng Pinoy yung traffic kanina. Kasi konti lang narinig kong busina. Kasi mapapagod ka lang din, nakaka-stress. Sinagana lang nila yung traffic. Wala ako narinig na busina, wala nag-aaway. Pero hindi ba, pag nagbubusina, lalong nakakadagdag sa stress level ng mga... Kaya siguro, alam na nila, hindi na sila masyado nagbubusina unless talagang may patanga-tanga dyan sa daanan dyan, di ba? May talagang... Ay, oh my God! Bakit? Biyernes 13 pala ngayon. Friday the 13th. Now it makes sense. Bakit? Okay na, naintindihan ko na kung bakit Friday ako minalas. the 13th. Tinamaan ako ng Biyernes 13. Friday the 13th ngayon. Talaga? Pero sa iba hindi sila malas kasi sweldo nila ngayon. Masaya sila ngayon. Oo. Pero sa iba, Friday the 13th. Oo nga. Kayo, anong Friday the 13th nyo? Wala pa ako hindi ko alam. Kasi syempre, dami na nagdaan Friday the 13th. Pwedeng meron na rin ng minalas na rin. Well, I guess in your lifetime, konti pa lang. Siguro. Wala pang 20 yan in your lifetime. Siguro naman, 20. Hindi ako mapamahiin eh. Hindi, pero ngayon... Gusto ko na lang ding ibuntun sa Biyernes 13 para at least kahit paano may pagbibintangan ako. Para ma-feel mo na, kaya pala. Hayop siya. At least mawawala na yung mawawala na yung galit mo. Siya! Gawin natin para mag-cool down tayo pare-pareho. Hindi, okay na ako, nakarating na ako dito. I think cool down na ako. Oo, no. Habang... May pagkain sa labas. May mga pakain sa labas. Oo. Papatulang ko lahat ngayon yan. Tingin ko nga sa lahat ngayon eh. Napaka-healthy. Ang tingin ko sa lahat ngayon, malaking fish fillet lahat kayo. Itong isa calamares. Sino kaya sa kanila? Hindi ko alam. Tulia. Ano to? Tulia. Sino kaya ang tulia sa kanila at saka tahong? Hindi ko alam. At saka, yung isa pa? Tahong. Hindi, talaba. No? Talaba. Ayoko yun. Kasi, ay, nako. Hilaw kinakain yan, di ba? I like raw foods. No. I like. Pati yung mga sushi. Sushi, I like sushi. Nakaka2 kilo ako sushi. Pero kung yung, may mga tawag yung luto yung nasa gitna, yun, kaya yun. Okay. I like fresh food. Fresh, walang ets. Walang fresh. Hindi kasi dyan tayo galing, di ba? Ang ating ancestors, di ba? We have the taste buds and the ang tawag doon, the enzymes for raw foods kasi dyan tayo galing. We used to not to cook our food. Kailan na lang naman na nauso yung pagluluto ng pagkain. Di ba? When we discover not even in the Stone Age yata sa panahong metal na yata. Ewan ko, di ba may alamat, di ba, na tinamaan ng kidlat yung isang puno, tapos may lumiyab. Di ba may nakatambay doon na hayop na sunog, kinain yung sunog na, masarap para pagluto. Masarap! Yan, So, mula nagluluto ng tao, parang ganon. Sige nga, malalaman natin kay Lola Kerps yan sa mga susunod na araw. Gusto ko yan, ha? Yung kanyang alamat. Pero, mag-sound trip na muna tayo. Oo, gagawin natin. Oo. Masarap pala sa pwesto mo na walang ginagawa, no? Actually, bakit? Kaninang umaga nandito na ako sa pwesto na to. Dapat andyan na ako ngayon. Parang gusto ko dito hanggang magdamag. Kaya gusto ko ngayon magpatugtog din para lilipat na ako dyan. Siya, mag-sound trip na po muna tayo. Ako po muli si Kuya Chico. Yung isa dito. Ako po si Super Morta. At ito po ang gabi na...
Umaga na. Ano mapatugtog mo? Ang patugtugin natin ngayon ay aalay natin sa lahat ng mga natatraffic. Sa lahat ng mga na-delay ang flight, hindi nakaabot, naiwan na aeroplano. Yan. Madami yan, I'm sure. Ay, oo, no. School Lord. Horror yun, okay, horror. Hindi ba? Yun yung hassle. Kasi, plane ticket yan. Buti sana kung nasa tindahan lang ni Aling Goring yan, okay lang. Diba? Yung madali mong mabili eh. Sige. Nang dahil sa traffic, nalaman natin na merong Forevermore. Kasi ako malaki. Oo nga, bakit?